Report natin tong account na to, sexual abuse. Kung ikaw kaya i-report namin na fake news, pasensyahan tayo ya pag hindi ka na nakapag-scroll dyan ha. Teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakapollow sa page. I-follow mo na yan. Isa lang. Ayaw pa. So ayon, nandito na tayo sa pang 778 araw ng isang game kada araw. Di maana! Ang dahilan niya kung bakit niya ako i-report na sexual abuse, mayabang daw ako. Hindi ako mayabang gumaganti lang ako sa mga kupal. Alam niya ng mga dati pa sa akin nakasuporta na wala akong niyabangan na hindi sila nauna. Pero yung ginawa mo, ka-report yan niya. I-report mo ako sexual abuse, wala naman ako ina-abuse. Nanghihikayat pa talaga ng iba. Eto guys, nakita niyo yung pangalan niya, search niyo na sa Facebook. Report natin fake news. Pasensya ka na kung hindi ka na makapag-Facebook Pero kidding aside guys, sobrang lungkot ng pagkatalo ng Falcons dahil wala na tayong representative sa MSC sa mangyayaring finals bukas. Ang ganda na sana nung comeback na ginagawa nila, kaso lang nag-choke pa nung game 5. Sa kanila na yun kaso lang lumalim sila dun sa base ng kalaban. Hindi rin naman nila kasalanan kasi ang ganda rin ng pwesto nung pagpasok nila Tumiming lang talaga yung mga skills ng kalaban. Tapos magagaling lang din talaga yung Yangon guys. Ang pinakapaldo si Wise. Tumaya sa ibang bansa. Lala. Meron pa naman tayong susuportahan. Si Kelra. Dahil alam nyo naman na idol ko yon. May papanoodin pa tayo guys. Sana manalo si Kelra mamaya. Para at least merong Pinoy na magcha-champion. Sa tingin ko, pabor yun sa Onyx na nalaglag yung Falcons. Kasi kapag yung Falcons nakapasok guys, tas yun yung kalaban sa finals, alam naman natin na kapag Indo versus PH lagi na nanalo. Ewan ko, siguro dahil 5 Pinoy yung kalaban nila Kyrie, kaya parang pinanghihinaan sila ng loob. Pero sa tingin ko guys, Onyx na talaga magcha-champion ngayon. All in nyo na. Hindi, huwag kayo tumaya guys. Ang lala ng EWC na to, napakahirap i-predict kung sino mananalo. Isipin nyo yung Aurora na talaga guys, yung inaasahan ko magcha-champion dito Kasi nga, sobrang lakas ng Aurora, kakaiba yung meta nilalabas nila dahil kay Midnight. Akalain mong tinalo ng Onyx, mukhang napaganda talaga yung patch na to guys dahil hindi mo alam kung sino yung malakas. Parang naging bilog yung ML. Wala nang Pinoy-Pinoy. Kung sino yung mas handa, siya talaga yung mas mananalo. Pero feeling ko guys, yung kila Kelro na yon, nadala lang talaga ni Kyrie tsaka ni Kelroy parang walang meta-meta Parang binuhat lang talaga nilang dalawa. Kasi kahapon guys, 2-1 na yun. Isang panalo na lang, tapos na, laglag na yung Onyx. Isipin mo hindi mahuli-huli si Kelra, tapos dun na nagsimulang mag-choke yung kalaban. Tapos isa pang nakita ko guys, nung game 1 kasi in-interview yung isang player, tapos ano daw yung kinakatilt yata nung core nila na si TNZ. Kapag daw nakukuha na ng green camps, ewan ko kung narinig yun ng Onyx nung ini-interview yun Pero feeling ko nagamit sa kanila yun kasi kapag pagkatapos ng game 1, di ba dominating sila nung game 1. Nung game 2, bigla nakapalag yung yung Onyx. Nanalo sila ng game 3. Pero feeling ko, dahil dun guys, isa rin yun. Masyadong mahaba yung nagiging daldalan. Pero sa tingin ko guys, Onyx na talaga magcha-champion dito. Gigil pa si Kelra dahil sa sinabi ni Kid Bomba, 3-0 yata itong mamaya. Balik na muna tayo sa game. Masyado nang mahaba. Dito sobrang dami kong choke na nagawa guys. Napatay na naman ako ng Pakito. Hindi namin matapos-tapos yung laban na to. Talagang marunong yung kalaban. Akala mo emo no? Tingnan nyo to napatay ng Mia yung 4. Di isa na lang magde-def dyan. Gord, full HP pa yung Lord. Akalain mo umabot pa yung Pani. Tapos namatay pa yung Zilong. Hindi pa na-end ng Mia kasi nga wala siyang skills guys. Tapos nakabalik pa yung Pani. Buti na lang na-outplay niya yung Pani dito. Ewan ko paano niya napatayan kung nagkamali-mali ba ng cable. Pero patay rin yung Mia doon. Tapos may isa pa akong malalang gagawin guys. Sa kagustuhan kong matapos yung laban, nagdire-diretso ako sa base nila kasi napalo na nga ng Kadita yung base tinower lock niya May winter pa ako dito. Di syempre may ulti winter ako. Kaso lang nauna yung winter kaysa sa ulti. Hindi na mo. Tapos akala ko pa guys mabubuhay ako dito kasi hindi tumatama yung mga skills nila.
Ni normal lang Florin. Aray ko pa. Dito sabi ko sa kanila mag-lord na lang tayo kasi sobrang delikado ng ginagawa natin. Nagkaka-error na din yung random. Pinapasok ng zilong mag-isa yung blow buff ng Pani. Siyempre nakadepensa doon yung mga kalaban. Buti na lang namatay yung Pakito guys at kulang ng isa yung kalaban. Wala silang pan-check bush. Libre naming nakuha yung Lord. Tapos nahuli ko pa dito yung Fanny kaya agad siyang na-low. Wala man lang siya naklear doon. At yung Mia syempre magwawala na dyan kasi hindi pinapansin ng kalaban na habang siya'y nag-tower na kaya natapos ang laban at panalo na naman tayo. And ang standing na natin ay 687, 111, 687 wins and 111 losses. Para naman sa mga bago lang at hindi pa nakakaalam, ang ginagawa po nating content tuwing 9pm ay 1 game per day. Trio rank game at ang goal natin sa content natin na to ay mag 100 win streak bro. Yun lang, sana meron kayo natutunan. Kung meron man pakishare lang, then after nyo i-share, mag-comment na rin kayo ng pa-shoutout para ma-shoutout ko kayo sa mga next nating content. At i-comment nyo na rin ang inyong mga katanungan kasi baka malay mo sa next nating content, comment mo naman ang mapili ko. At para naman sa mga gustong magpa-pilot ng ML account, mag-PM lang kayo. Nagre-reply ako at syempre, may bayad yon kahit hanggang anong rank. Pwede nyo ipapilot kahit anong hero. Pwede nyo ipaspam basta may additional payment pag magpapaspam kayo ng hero. At yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa content natin na to.